Petisyon laban sa paggamit ni Senator Bato de la Rosa sa Senado para iwasang maisilbi ang International Criminal Court Arrest Warrant. Inihain po ng isang high school teacher o isang guro dyan sa may Korte Suprema. Ilang mga civic groups naman binatikos ang tangkang mapigilan itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May update po dyan si Bombong Grant Hilario. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang guro na si John Baritayam ngayong araw hinggil sa isyu ng posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa upang dalhin tungo sa International Criminal Court. Sa inihayang petition for certiorari and prohibition na naturang guro, kanyang kinwestiyon ang legalidad sa inisyong resolusyon ng Senado, partikular ang Senate Resolution number 44. Layon kasi rito na mabigyan proteksyon ang mga Pilipino mula sa tinatawag na extrajudicial rendition o pagdala sa individual sa isang foreign tribunal. Sa pamamagitan ng nabanggit na resolusyon ay nagkaroon ng mistulang proteksyon at kanlungan si Senador Bato de la Rosa upang hindi umuno maisilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Kung kaya'y hiniling ni Baritayam sa Korte Suprema na maipawalang bisa ang resolusyon sa paniniwalang nagkaroon ng grave abuse of discretion ang Senado. Nais din niya mag-issue ang hukuman ng writ of prohibition para mapigilan ng senador na gamitin ang Senado upang maharang ang pagpapatupad ng arrest warrant. Bukod pa rito'y nais ni Baritayam na atasan ng katas-tasong kuman ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation na tuparin ang trabaho, tuloy ang isilbi ang warrant mula sa International Tribunal. Itatanong rin po natin dito sa Korte Suprema kung ano nga po yung nararapat. Kasi itong Senate Resolution, I don't think na ito ay isang binding o may kapangyarihan na mag-override ng isang statute. Meron po tayong existing law na 9851 o yung local or domestic version ng Rome Statute. So ito yung ating final para hindi na payagan ng Senado na kupkupin si Senator Bato de la Rosa. Dapat harapin niya ang kanyang mga naging kasalanan at kung siya ay pinapasubpina ng executive branch ay umattend siya at kung siya ay kailangan arrestuin, then arrestuin siya, i-serve po yung warrant sa kanya. Ipinunto ni Baritayam sa kanyang petisyon ang pagbanggit sa batas nagsasabing ang immunity ng isang mambabatas sa loob ng Senado ay mayroong limitasyon. Aniyaya, maaari lamang hindi maaresto ang isang individual habang nasa loob ng Senado kung ang kasong kinakarap ay may parusang mas mababa sa 6 na taong pagkakakulong. However, meron tayong tanong sa konstitusyon or limitasyon na nakasaad sa Section 11 na Section 6 na ang isang senador ay immune lamang sa pagka-aresto kung kanyang kasalanan or yung magiging pagkakakulong ay punishable ng less than 6 years lang. So dapat hindi siya pinapayagan ng ating mga senador, lalo ng ating bagong Senate President. Dahil rito'y hamon niya kay Senador Bato na harapin ang kaso at patunayan nitong siya'y inosente sa aligasyong kinakaharap. Git kasi ng guro na pinoproteksyon na ng bagong liderato ng Senado ang naturang mambabatas para hindi lamang tuluyang maaresto. Binatikos ng ilang civic groups ang pagpapalit ng liderato sa Senado nitong Lunes kasabay sa isyu ng arrest warrant laban kay Senador Bato at impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala si Jose Goycia, Chairman Emeritus ng grupong Filipinos Do Not Yield Movement at iba pa, layo naman sa pagpapalit na mapigilan ang impeachment trial sa Senado. Kanyang kinwestiyon ang muling palitaw ni Senador de la Rosa matapos ang ilang buwan pagiging absent na taon sa pagproseso ng impeachment. Binanggit niya ang naging papel ng senador sa nagdap na war on drugs ng nakarang administrasyon kung saan maraming may hirap na Pilipino ang sinasabing nasawi. Kung kaya't dahil sa mga ito'y git niya na hindi dapat mistulang kumikilos sa Senado para masagip at maproteksyonan lamang ang mga makapangyarihang personalidad. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.